Maliit na pamilya ang kinalakihan nitong si Gabriel, 20, at laking tatay. Siya ay isang engineering student sa isang sikat na universidad. May katalinuhan nitong si Gabriel, ngunit hindi rin maiwasan ang pagka-addict sa computer games. Imbis nga kasi na maging libangan lang niya ito, ay halos ito na lang ang inatupag nitong si Gabriel. Siya ang sakit sa ulo ng kanyang ama. Dahil iisang anak niya lamang ito, ay ganito pa ang kanyang ginagawa. Gabriel, bumangon ka na dyan, maaga pang eskwelahan mo. Sambit ng tatay ni Gabriel. Tay naman pagod pa ako. Sagot ni Gabriel. Sumagot naman ng tatay ni Gabriel at sinabing, Hay nako naman talaga tong batang to. Araw-araw na usapan ng mag-ama na sina Anton at Gabriel. Hirap na hirap siyang gisingin at papasukin palagi itong si Gabriel sa eskwelahan. Nangangamba na nga ito kung papasa pa ba ang kanyang anak dahil mahirap din ang kursong kinukuha nito at kailangan talagang maglaan ng napakaraming oras at sipag sa pag-aaral. Subalit baliktad ang ginagawa ng kanyang anak. Uy, panibagong araw na naman para mag-computer kami ng tropa. Ika ni Gabriel. Tuwang-tuwa si Gabriel dahil dediretso na naman ito sa computer shop at walang balak pumasok. Ginagastos niya lamang ang baon na dapat pang proyekto ngunit ipinanglalaro lamang niya. Pagkabihis niya ng kanyang uniforme, umalis na rin kaagad si Gabriel sa kanilang bahay at sinundo ang kanyang mga kaibigang sina Enzo at Tan para ayain ang mga ito na maglaro. Tara na! Dota na tayo! Sigaw ni Gabriel sa tapat ng bahay ni Enzo. Aga mo naman dito pre. Huwag kang maingay baka marinig ka ni mama. Oh, si Tan, daanan na rin natin. Dapat kumpleto tayong maglalaro ha. Sambit naman ni Enzo. Oo pre, labanan natin yung kabilang section. Tugon ni Gabriel. Ganito na lamang ang ginagawa nitong si Gabriel. Imbes na mag-aral at tuparin ang pangarap, nakikipagkompetensya pa sa computer shop. Paminsan ay pumapasok din naman siya sa kanyang paaralan, ngunit pag uwi nito, diretso ito sa computer shop na naman. Pagkapasok nga niya ng kanyang classroom, ay biglang nagsalita sa kanya ang kanyang guro at sinabing, Alam mo Gab, sayang ka. Magaling ka naman at may potensyal kaso nga lang, hindi mo siniseryoso ang pag-aaral mo. Ito ang mga salitang ibinungad sa kanya ng kanyang professor nang pumasok si Gabriel sa eskwelahan nila. Sa totoo lang, ay pagod na rin ang kanyang mga guro na pagsabihan siya. Labis nga ang panghihinayang nito kay Gabriel dahil nakikitaan nila ito ng potensyal. At dati, nang hindi pa naa-addict itong si Gabriel sa computer games, masasabing matalino talaga at mahusay gumuhit itong si Gabriel. Ayan na naman si ma'am, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na pagsaway niya sa akin. Reklamo ni Gab habang nakakunot na ang noo nito sa sama ng kanyang loob. Sinasabi niya sa kanyang isipan na ngayon na lamang siya papasok ay ganito pa. Bad trip tol. Palagi na lang nila akong sinasabihan. Sawang-sawa na ako. Sambit ni Gabriel kay Enzo. Ikaw naman kasi ang pabaya mo tol Dapat balanse ang mga bagay-bagay. Pero tara na, may laban pa tayo. Pabirong sabi ng kanyang kaibigang si Enzo. Dahil nga sa kabadtripan nitong si Gab, naisipan niya na magpunta sa computer shop at mag-cutting class na lang. Nang makarating na sila rito, Uy Master Gab, dito ka na pala. Gumaling ka na ba? Baka bulok ka pa rin Sambit pa ng kabilang grupo na makakalaban nila. Dama agad ang pag-iinita nila kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Tingnan natin kung sino bang hindi malakas at hindi na talaga lumakas. Sagot naman ni Gabriel. Nang magsimula na ang kanilang laro, hiyawan ng mga taong nanunood sa kanila dahil matindi talaga ang kanilang laban. Lumalapit at lumalayo ang kanilang score. Tuwang-tuwa si Gabriel dahil nakikita niya ang pagkapikon ng kabilang grupo sa kanila.
Tumatagal ay mas tumitindi pa nga ang kanilang laban at labis din ang yabangan ng mga taong nanunood sa kanila. Kilala si Gabriel na mahusay lumaro sa lugar nila. Kung kaya't marami rin ang nakasuporta at nanunood sa kanya. At nanalo nga ang team ni na Gabriel. Laking gulat ng lahat nang biglang tumayo ang leader ng kabilang grupo at inabangan si Gabriel ng suntok. Hindi naman ito pinalagpas ni Gabriel at nakipagsuntukan din siya rito. Mas dumami ang mga nakisuntok dahil pati nga ang mga nanunood ay nagkayabangan na rin. Nagkagulo ang buong shop at nagalit ang may-ari nito. Hindi nagtagal ay nireport niya ito kaagad sa paaralan na pinapasukan nila dahil nga mga naka-uniforme naman sila. Mr. Reyes, anong kahihiyan to? Sambit ng kanyang guro at pinakita sa kanya ang video na kumalat sa Facebook at nagtamo ng maraming shares kung kaya't nakaabot pa ito sa admin ng kanilang eskwelahan. Galit na galit ang guro at sinabi pa nitong, sobra na talagang ginagawa mo sa paaralang ito, Mr. Reyes. Dahil dyan, isama mo ang magulang mo rito. Kung hindi, aalisin ka namin sa eskwelahang ito. Naiintindihan mo ba? Gulat na gulat si Gabriel sa video na nakita niya dahil lumabas lamang sa video na siya ang unang sumuntok. Hindi na rin ito pinaglaban ni Gabriel dahil alam naman niya ang kanyang pagkakamali unang-una na rito ang pagkakating class niya. Umuwing kabado si Gabriel at tahimik sa kanilang tahanan. Oh, ba't gusot na gusot yung damit mo? Pumasok ka ba? Tanong ng kanyang tatay. Hindi makasagot itong si Gabriel dahil natatakot siyang malaman ng kanyang tatay ang nangyari. Panigurado kasing bugbog siya rito. Tay, kailangan na raw po palang magbayad ng tuition para sa unang semester. Sambit ni Gabriel. At nalaman nga ng kanyang tatay na galing talaga ito sa eskwelahan dahil sa sinabi ni Gabriel. Nang matapos na nga sila sa kanilang pagkain, labis ang kaba nito nang hawakan ng kanyang tatay ang cellphone nito at binuksan ng Facebook. Napapikit si Gabriel dahil alam niyang lalabas ito sa newsfeed ng kanyang tatay dahil nga sumikat itong video. At biglang nagsalita ang tatay niya. Tarantado ka pala eh. Bakit nandito ka sa video? Nakikipagsuntukan ka pa? At talagang hindi ka na naman pumasok ha? Sabay gulpe sa kanya ng kanyang tatay dahil din hindi na nito maiwasang mapuno at sa tingin niya hindi na madadala itong sigap sa pasabi-sabi lang. Nag-email pa sa akin ng eskwelahan mo na pumunta ako para kausapin. Nagdala ka na naman ng kahihiyan sa kanila. Sumusobra ka na. Kwento ng kanyang tatay sa kanya. Walang imik itong si Gabriel dahil hindi niya rin alam kung ano pa ang ipapaliwanag niya dahil sarami ng kanyang pagkakamali sa kanyang ama. Nakatulog na lamang siya sa sakit na mga natamo niyang suntok. Kinabukasan naman, bago siya pumasok ay kinausap siya ng kumpare ng kanyang tatay. Nung una ay nagtatago pa si Gabriel dito dahil alam naman niyang pagsasabihan siya nito o tatawanan naman, ngunit ikinagulat niya ang sinabi nito. Gab, alam mo bang triple na ang trabaho ng tatay mo? Kasi raw, kailangan mo na atang magbayad ng tuition, tama ba? Opo, paano niyo po nalaman? Sagot ni Gabriel. Nagpapahanap pa kasi ang tatay mo ng iba pang racket para mas dumami ang trabaho niya. Siguro, malaki ang pangangailangan niya. Sinabi ko na sa'yo dahil kayong dalawa lang naman ang nagsasama sa buhay. At ikaw lang naman ang sandalan niya. Kwento ng kaibigan ng kanyang ama. Nang matapos ang kanilang usapan, biglang napaisip si Gab sa mga sinabi nito at nakaramdam siya ng awa sa kanyang ama. Kaya pumasok si Gab at hindi muna pumunta sa computer shop. Nakita niya ang kanyang tatay sa administration ng school na kinakausap ito kaya nagtago lamang siya sa gilid para hindi na siya ipatawag doon dahil panigurado ay masisermonan na naman siya ng maraming tao.
Matapos nga ang pag-uusap sa admin ng eskwelahan, nakita niya ang kanyang tatay na dumiretso sa cashier ng eskwelahan at nagbayad ito ng tuition fee niya. Nasilayan ng mga mata niya kung gaano kalungkot ang tatay niya habang inuubos ang pera sa wallet nito para mabayaran ang kanyang tuition at nang makapag-take ng examination ang kanyang anak. Kahit na gano'n ang batang yun, hindi ko pa rin matitiis bilang ama niya at siya lang ang nag-iisang mayroon ako. Pabulong na sabi ni Anton sa kanyang sarili. Narinig ni Gab ang sinabi ng kanyang tatay kaya nilapitan niya ito at nakangiti pa siyang humarap dito. Ang akala niya ayos na sila ngunit nilagpasan lamang siya ng kanyang tatay at umalis din ito kaagad. Nasaktan si Gabriel sa nangyari at pagkatapos ng kanyang klase, diretso na naman ito sa computer shop para malibang. Iniwasan niya na rin ang paghahamon dahil ayaw na rin niyang masangkot sa gulo dahil takot na siyang matanggal pa sa eskwelahan. Ginawa na lamang niya itong libangan pagkatapos ng kanilang klase. Sakto pang nakasabay ni Gabriel ang mga nakainitan niya ng ulo pero hindi na lamang niya ito pinansin at naglaro na lamang siya mag-isa. Pagkatapos ng kanyang paglalaro ay umuwi na rin agad siya sa kanilang tahanan. Takang-taka ang kanyang tatay na dumating kaagad ang kanyang anak at mukhang hindi napasama ito sa mga kabarkada. Napansin ng kanyang ama na tahimik lang itong si Gabriel kaya't naisipan niya itong kausapin na. Hindi mo ba ako kakausapin? Ikaw na lang ang meron ako. Ganyan ka pa. Tanong ng kanyang ama kay Gabriel. Dalawa na lamang sila sa kanilang pamilya dahil sa pagkakaaksidente nila sa sasakyan noong sila'y nag-family outing. Binawian ng buhay ang mga kapatid ni Gabriel at pati na rin ang kanyang ina. Simula nang mangyari yon, puro kalokohan na lang ang uwi nitong si Gabriel sa kanyang ama. Hindi kasi maikakaila na mama's boy itong si Gabriel. Wala pa ring imik si Gabriel sa kanyang ama kahit marami na itong tanong sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang isang tanong mula sa kanyang tatay, May bala ka bang gumawa ng tama, Gabriel? Hindi na napigilan ni Gabriel nang magsalita nang marinig niya ito. Bakit po, tay? Walang-wala po ba? Alam ko naman pong ako pa rin ang sinisisi mo sa pagkawala nila mama. Sambit ni Gabriel. Sabay alis at kulong sa kwarto itong si Gabriel. Nagmukmok at umiyak na lamang ito sa kanyang kwarto. Napagtanto nga rin ng kanyang tatay na mali pala ang naitanong niya sa kanyang anak kung kaya't bumawi rin siya kay Gabriel. Anak, gumising ka na. Pasok ka na ulit. Sambit ng kanyang ama. Wala po akong gana. Sagot naman ni Gabriel. Ngunit nang maalaala ni Gab na araw pala ng examination nila ngayon, dali-dali itong kumilos at tumakbo na agad papunta sa kanyang eskwelahan. Tay, alis na po pala ako. Hindi na muna ako kakain. Madaling-madaling sabi ni Gabriel at nagtaka naman ang kanyang tatay kung bakit. Kinakabahan siyang may gawing mali na naman ang kanyang anak kaya't sinundan niya ito sa paglabas. At nakita nga niyang pumasok ang kanyang anak at napasabi ito sa kanyang sariling, mukhang nagbabago na talaga ang anak ko. Sambit ni Anton sa kanyang sarili. At nang makapasok na si Gabriel sa kanyang room, sinabi niya sa kanyang sarili na, aayusin ko na to. Seryoso na talaga ako. Ito na ang panibagong Gabriel. Para sa tatay ko to. At nagsimula na nga ang kanilang examination. Hindi gaanong nahirapan si Gabriel dahil marami talaga itong kaalaman kahit hindi siya seryoso sa kanyang pag-aaral. Kaya lang naman siya nahihirapan dahil hindi niya ito pinagtutuunan ng oras. Pero kung natural na talino, ay talagang si Gabriel ito. Lumipas ang ilang taon, patuloy pa rin ang pamumuhay ng mag-ama. Si Anton na ubod ng sipag sa trabaho at si Gabriel naman na ibinalik na ang sipag sa pag-aaral.
Simula nga kasi nang marinig niya ang tanong ng kanyang tatay, ay inayos na nito ang kanyang buhay upang may mapatunayan siya sa sarili niya, ganun din sa kanyang ama. Papalapit na ang pagtatapos nitong si Gabriel at nakaramdam siya ng kaba kung naging maganda ba ang kakalabasan o kung makakatapos kaya siya. Lumapit naman sa kanya ang kanyang professor sa last day ng kanilang pagpasok. Nakita niyang seryoso ito at malungkot kaya kutob niya na hindi siya makakasali sa kanilang mga magtatapos. Mr. Reyes, congratulations! Kasama ka sa mga magtatapos at cum laude ka. Sabay alis ng kanyang professor matapos ibalita ito sa kanya. Makakapagtapos? Cum laude? Gab, ikaw ba yan? Tanong ni Gabriel sa kanyang sarili habang napapatalon pa sa tuwa. Excited na siyang ibalita ito sa kanyang tatay at ipaalam ang isa niya pang sorpresa kaya umuwi rin siya kaagad. Tay! Sama po kayo sa akin, may pupuntahan po tayo. Sambit ni Gabriel sa kanyang tatay. Agad din namang sumama ang kanyang tatay at nang makarating na nga sila. Oh, ano to? Talyer? Nak, wala tayong sasakyan. Wala tayong ipapaayos. Tugon ng kanyang tatay. Actually po, pinatayo ko po itong talyer na to. Ako po ang naging engineer ng construction na to at para po sa inyo ito, tatay. Nakuha ko po yung pera sa paglalaro ko, sa mga competition na sinalihan ko at sa team na napasok ko, naging maganda po ang kitaan. Kaya tay, sa inyo po itong talyer para po hindi na kayo nagtatrabaho sa iba. Ikaw na ang boss. O ha? Kwento ni Gabriel. Mangiyak-ngiyak ang kanyang ama sa sinabing ito ni Gabriel. Wala man lang sa kanyang isip na magiging ganito pala ang trato ng kanyang anak sa kanya. Nag-aaral pa lamang ito ay nakatutulong na agad. Tay, wag po muna kayong umiyak. Hindi pa po tapos ang sorpresa ko. Sambit ni Gabriel at sabay abot ng papel na galing sa eskwelahan. May engineer na po kayo. At cum laude pa. Pahabol na salita ni Gabriel. Hindi maipinta ang reaksyon ng kanyang tatay sa araw na yun. Punong-puno ng pagmamahalang nararamdaman nito para sa kanyang anak. Pagpapatunay ng isang ama na mahal pa rin ang kanyang anak, magkamali man ito. Sa tama o sa mali, palaging naririto. Magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.